Samantala, bumagal ang inflation rate ng bansa nitong Enero ngayong taon kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Batay sa pinakahuling datos ng Philippine Statistics Authority kung saan bumagal din ang inflation sa mga pagkain. Narito po ang report. Mas mura na magluto ng baon kaysa bumili ng rice meal sa labas nitong nakaraang January 2026 matapos bumaba ang presyo ng ilang pangunahing sangkap, lalo na ang gulay, isda at iba pang seafoods. Ayon sa Philippine Statistics Authority, bumagal ang inflation ng gulay, tubers at iba pa sa 3.3% mula 11.6% noong December 2025. Bumagal din ang pagtaas ng presyo ng isda at iba pang seafood sa 7.3% mula 9.0% noong nakaraang buwan. Paliwanag ng PSA, bumabalik na sa normal ang supply ng gulay matapos humupa ang epekto ng mga nakaraang bagyo, pagbaha at pag-uulan. Kaya mas dumami na ulit ang produksyon at biyahe ng gulay mula sa mga probinsya patungo sa mga pamilihan, kasama na sa Metro Manila. Aminado ang PSA na kahit mas abot kaya na ang mga sangkap sa pagkain, tumaas naman ang presyo ng tinitake out na pagkain dahil naman sa ibang mga kinukonsumo para dito. So yung mga binibili ng mga kababayan natin, di ba parang set million sa mga karinderya, medyo may mga increases na more than 10%. Ang nakikita namin, of course, tumataas kasi yung raw material din, lalo na yung karne ng baboy. Tumataas din yung mga energy, kasi siyempre ginagamit mo yung electricity, maybe renta, kasi yung renta sa place, tumaas din. Plus maybe yung wages. Dagdag ni Mapa, kahit na mas mahal na ang pagkain sa labas, posibleng mas marami sa ating mga kababayan ang mas pinipiling bumili na lang ng lutong pagkain kaysa sa magluto ng pansarili dahil sa kakulangan ng oras. Tulad ni na Rondel Raimundo at Marjon na araw-araw bumibili ng pananghalian sa karinderya. Yung time, hindi mo pwedeng bili ng kahit anong halaga yun eh. Kaya yun, kahit papano, na gumagastos kami pero nakakatipid kami sa oras. Maliban sa oras, mas kumbinyente din ito para sa kanila na dahil iisang budget lang kailangan nilang isipin. 500 to 750 pesos kada linggo para sa pagkain. Hindi na nila kailangan isipin ng iba pang gastusin tulad ng LPG at presyo ng mga bilihin sa merkado. Hindi po makasikaso. Solo lang po ako sa bahay. At lunch lang po, mahigit 100 din po. Kapag kasama merienda, 150. Isang araw po yun? Apo. Sa kabuuan, kahit na bumili sa 2.0% ang headline inflation nitong Enero kumpara sa 1.8% noong December 2025, makakatipid pa rin ang mga pamilya kung magluluto at magbabaon na lang ng pagkain mula sa bahay. Joshua Garcia, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.